So, pinakamalapit na tanong lagi, manual or matic? Matutulog na sana ako eh. Eto si Sir Abel Ferdinand, pinag-isip pa ako, gumising tuloy ako. So, ulitin ko, disclaimer, hindi ako mechanic. Kabisado rin natin yung mga kotse kasi nga syempre car dealer ako. Ito yung take ko sa matic or manual. Sana walang magalit sa akin kasi ito lang naman yung point ko. So ngayon, gusto ko mag-comment kayo below, lalo na yung mga expert natin dyan, para mas ma-enlighten tayo lahat. Ewan ko kung tama tong point ko ha. Madami nagsasabi dito, yung manual daw, easy to maintain. Isip ako ng isip. Ano ba yung i-maintain mo sa manual? Eh, ang laman ng transmission, clutch. Sa automatic, ang laman ng transmission, clutch din. Isip ako ng isip. Ang laman nun, gear oil. Sa lumang kotse, paano kung dry clutch? So, ulan langis. Inisip ko pa rin talaga, hindi ako makatulog. Maintenance. Eh, di ba, kapag kunwari, ang kotse mo nag 60,000 mileage or ang palitan ng, kasi yun lang yung nakabit dun eh. Magpapalit ka. Tinignan ko sa Lazada yung clutch ng Matic, tinignan ko yung clutch ng manual. Halos same lang yung price. Napakaliit ng difference. Tapos, sa mga nagbababa ng transmission, wala naman akong nakita kahit isang beses na may fee sila sa manual, may fee sila sa matic. Na pag manual, mas mura yung pull down ng tranny at yung matic naman, mas mahal. Ang alam ko kasi, nung unang panahon, ng 2010 below, wala pa masyadong YouTube. Mas komplikado gumawa ng automatic transmission. Kasi kailangan pa mag-training sa ganitong brand. Kunwari sa Honda, sa Toyota, kailangan pa mag-training, mag-workshop siguro para ma-perfect mo yung isang automatic. Unlike manual. Pero nung unang panahon nga yun. Eh ngayon, marami tayo ngayon. YouTube na lang, kaya magpaklas ng automatic eh. So, ang ibig sabihin, parehas lang ang pull down ng manual at matic na transmission. Yung bibilin mo sa loob nun, yung clutch, halos parehas din ang price ng manual at ng matic. Yung maintenance naman, parang wala namang i-maintain dun. Unless may mag-break dun sa loob ng transmission. Wala pa talaga ako nakita na kapag manual, mas mura, matic, mas mahal. Sa panahon ngayon na, 2024. Comment kayo below kung mali ako. Kasi same lang yun, bababa mo lang din. Yung logic ng tranny nun, same lang din. Yung pyesa dun, parang Lego, ikakabit mo lang. Basta alam mo ikabit. So, di ba yung fee nila is same lang. So, hindi ko makita yung logic na kapag matic, mas mahal yung maintenance. Kasi hindi mo naman binababa yung tranny every 10,000 kilometer eh. Ang papalitan mo lang yung tranny, yung clutch kapag sliding na. Mga 60,000 or 120,000, palit ka na ng clutch. Mali ba? O tama? Or baka may nakalimutan ako dun. Eh, comment nyo po para maintindihan ko rin. Pero yun yung logic ko. Ngayon, sa gas consumption naman, sabi nila, mas mahal ang matic. Ito naman yung take ko dun. Noong 2010 nga siguro, mas mahal ang matic kumonsumo ng gas. Bakit? Kasi hindi pa perfect noon yung automatic transmission. Ngayon kasi, yung mga higher models, 2015 above, like EcoSport, Fiesta, may adaptive learning na yung mga yan, yung transmission. Computerized or computer na yung nag-iisip nung tapak mo sa switching ng gears. So kung naka-manual ka, babad ka dun sa gas, ang tagal mo idos, malakas sa gas yun. Pero yung matic, pag dinrive mo, alam niya yung driving habits mo. Alam niya kung kailan niya idodos. So isipin mo kapag naka-Raptor ka or Everest, ang nakuha mong unit ay yung may 10th gear, sobrang tipid nun. Eh kung clutch driver ka nga, tapos babad ka sa 1, 2, 3, 4, pwede mas malakas sa gas yung manual, di ba? Eh same lang naman yung engine nila eh. Matic sa manual, isa lang naman yung displacement ng engine nila. So, pares lang sila ng konsumo. Kaso, tingin ko mas malakas kumonsumo yung manual kasi yung tao ang nagko-control ng gearing, di ba? Unless perfect siya, kada ship perfect. So, syempre, mas magaling yung computer. May AI yun eh na alam niya kung kailan niya ido 2, 3, 4, 5. Ngayon, sa uphill, syempre nga, kung nakadrive, AI yun, hindi agad yun magsishift. Pwede mo naman pindutin lagi may sports mode ang automatic, di ba? May L tapos merong sports mode na pwedeng ibabad yung 1, 2 para pag uphill, naka-uno ka. So yun lang, hindi ako pinatulog ng tanong na yun. So pakisagot po yung mga expert po natin dyan kung tama po ba yung take ko or meron tayong nakalimutan. Gusto ko talaga malaman. Last pa pala, sa 2024, di ba lahat ngayon ng
brand ng kotse, halos wala na halos manual eh. Hindi naman, meron pa rin, pero kasi syempre, ang labanan ngayon sa market, lalo ngayong 2024 na, pababaan ng consumption sa gas. So tingin ko, kaya pini-phase out yung mga manual kasi syempre, AI na nga yung mga Matic. So mas matipid yung Matic. Ang labanan kasi nila per kilometer, di ba? Katulad ng Nissan Kicks. Ilan ba yun? 23 kilometer per liter yata yun. So syempre, ayaw nila ng manual kasi syempre, ah, as alam ng computer, kung kailan mag-shift. So yun ulit. Gusto ko malaman. So comment down below kayo kung anong take nyo dyan. Kung tingin nyo may point ba ako or sana may mga expert na mag-comment. So hintayin ko. Salamat po and good day sa inyo. Salamat.